Ngayon, babalik muna tayo kay Vice. May banat si Vice Presidente. May banat ba? Sabi dito SONA boboykotin. SONA ni PBBM boboykotin ni Sara Duterte. Ano, hindi siya pupunta? Si Atty. Leni Robredo ho, mga kababayan, lagi ko nakikita sa SONA ng dating Pangulo. Ano po, walang mga pag-boycott-boycott na ganon. Although sila ho ang laging nambo-boycott, sila ho ang laging umaapi kay Atty. Leni Robredo. Pero lagi ho nandun, no, umaattend, nakikipagtulungan pa din sa gobyerno. Ito kaya, anong boycott kaya yung sinasabi nitong mga ito? No, dahil sabi, muling ibo-boycott ni Vice President Sara Duterte ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. July 28, 2025 kasabay ng pagbubukas ng 20th Congress. Sa panayam ng mga mamamahayag kay House Secretary General Reginald Velasco, kinumpirma nito, nagpadala ng sulat si Duterte para ipahilam na hindi dadalo sa ika-4 na SONA. Naku, baka lalabas na naman ng bansa. Baka sisigaw na naman, magtatayo na naman po sila ng entablado doon sa ICC. No? Tapos sisigaw na naman po, bring him home, Dreammaker, shoutout sa iyo at El Cruz TV. Wala namang bilang yan si Simenet, sabi. Sabi ni Marisa, tagal naman yan, lagi na lang kayong makukulong si Bato, san taon na yan? No, ganyan topic ninyo. Uy, huwag ka mag-alala. No? Kay Duterte, ganyan din. Totoo, maniwala kayo. Di ba pabalik-balik nga yung mga DDS? Sabi ng mga DDS, puro ka ganyan, puro ka ganyan. Huhulihin si Duterte, huhulihin si Duterte. Ano ang ending ngayon? Nasaan na si Duterte? Yung kay Bato, ganyan lang din yan. No? Babalikan ko po kayo, Maris Sam. Babalikan, tatandaan po namin yung pangalan ninyo. Tapos pag nandoon na sa Oblo, si Bato de la Rosa din, ibabalita namin sa inyo. Parang si Nino Barsaga. Ano, sabi doon sa kausap ni Nino Barsaga kagabi, kaninang umaga, sabi, kapag patay ka na, balitaan mo ko, magkakape ako doon sa burol mo. Diba, sabi ko, anak ng tinapa, paano pa i-message si Kap Nino kung patay na yon. Anyway, balik ko tayo dito. Sa panayam ng mga mamamahayag kay House Secretary General Reginald Velasco, kinumpirma nito na nagpadala ng sulat si Duterte para ipaalam na hindi dadalo sa ika-4 na SONA ni Marcos. Gayunpaman, sinabi ni Velasco na hindi pa rin ipapaukupa ang upuan ni Duterte sa mga staff nito sa gallery ng plenaryo ng mababang kapulungan sa Kongreso. Sa pagbabaka sakaling magbabago ang isip nito. Pumunta man o wala. Parang wala naman din ho, mga kababayan. Di ba? Pumunta man o wala naman pong ano. Alam natin, baka mamaya nandiyan mga ngampanya. Inaagahan ho nila, kaila madami-dami ho yan. Madami-dami hong iikutin, madami-dami hong kukumbinsihin yan. No? Di nila alam, baka yung mga pinupuntahan nila, nakumbinsin na natin yun, no? Tapos paglabas nila ng lugar na yon, wala na. Hindi naman pala talagang susuporta sa kanila. We are not excluding the possibility that she will attend. So there be a seat for her in the center of the gallery. Meron pang ganun, may pa-surprise pa. No? Allows namang gawa. So if she decides to come there, will be a seat for her and her immediate stop, no? Unang binoykot ni Duterte ang ikatlong SONA ni Marcos noong nakaraang taon, kung saan itinalaga nito ang sarili bilang designated. Naalala ko na naman yung designated survivor na yan. Ano kaya ngayon ang paek-ek ng BP? Ano? Ano kaya ngayon ang paek-ek ng BP? Parang telenovela ho kapag kayong kasali sila. Ano po, ang daming mga pang yung tawag dito, mga palabok, ang daming mga drama ho. Kala mo nanonood tayo sa mga drama-rama sa hapon eh. Sabi ni Lorna Chua, irrelevant naman ang presence niya diyan.
So, o wala tuloy ang SONA ni PBBM. Nandyan o wala, parang wala naman din, no? 'Di ba? Parang wala naman din, no? Sabi ni Karen Ramos, antay lang kayo, kukunin din yan ng ICC si Bato, pati nga si Sara kukunin eh. Kasi mga nagmamadali ho yung mga DDS. Kapag kayong medyo lumalagpas na ng 2-3 buwan, nawawala na ho sila ng pag-asa na kukunin yung mga idol nila. Kaya nagrereklamo ho. Sabi ni Boogie Arellano, so ano naman kung nandyan siya? So what if she will not attend? Hindi naman siya kakulangan sa SONA. Who cares? Maglilibot lang ho yan. No? Nalabas na naman bansa. Tapos ayun, sisirain ang ating gobyerno, sisiraan ang ating Pangulo. Yan na ho yata ang kalakaran nila, mga kababayan. Tapos, baback up sila Maharlika, baback up sila yung si Trixie. Ay naku, hindi. Ewan natin. Kasi ano pa lang ho ngayon? June pa lang ngayon. July 28. Baka lumala pa yung away nila. Papanoorin natin yung away nila. No, gusto nating mapanood yan. Tignan natin kung hanggang saan po yung Team Alpotera at Team Hanilet o Team Maharlika. Masarap po silang pinapanood eh. Mga kababayan. Sila ho nagbibistuhan. Ano po? Sila nagbibistuhan. May nakawan sa EDSA. Merong mga ganito, ganyan. Merong mga nagtatago ng mga sekreto daw ni dating Pangulong Duterte. Merong mga nagbubuko kay Duterte. Pag nag-aaway-away ho sila. Ganyan ho ang ginagawa sa atin ng China, mga boss. No? Ganyan ho ang ginagawa sa atin ng China. Mismo ho tayo, pinag-aaway-away po ng China, mga kababayan. Di ba ano po yung sabi nung anak ni Juan Ponce Enrile, na si Katrina Ponce Enrile? May pondong pinapasok ang China para sirain ang gobyerno natin. Sino po ba yung mga tao na nakikita ninyo na panay po paninira na lang ang ginawa kay Presidente Marcos at sa ating gobyerno? Di ba sila yan? Para nga naman, kayong mga Pilipino, kayo na ang mag-away-away. Kami, nandito, nakanood lang kami. Pahina kayo ng pahina. Kami naman, chill lang dito. Yes, divide and conquer tactic. Tayo, hindi naman natin sila pinag-away-away eh. Sila, di ba? Rapin nyo ko. Ito, maingay ito doon sa, namin, sa group chat namin. Si Rapin nyo ko. Ang ingay-ingay niya. Shout out sa'yo. Tayo hindi naman natin sila pinag-away-away eh. Di ba sila mismo nag-aaway-away, mabalitaan na lang ho natin. Uy, may nakawan daw na nangyari doon sa EDSA. Uy, ganito, si Maharlika may kaaway. Kaaway si T, tsaka si K. Nagtitinda daw ng libro yung isa. Di ba? Sa susunod, makita nyo, si Vic Rodriguez na inaaway din yung mga yan eh. Hayaan nyo sila. No? Maubos sila. Sila mismo ang nagpapahina. Siguro yung dating Pangulo, pag nalaman, yung mga supporter mo, yung mga vlogger mo, nag-aaway-away na doon. Siguro, sige, hayaan mo mag-away-away. Nakaganyan siguro Pangulo. Sige, hayaan mo mag-away-away. No? Nang matahimik na ako dito, kapag inuwi pa nila ako sa Pilipinas, naku, araw-arawin ako nung anak ko na si Sara na mangampanya.